siya. Hindi ako makapasok ng kwarto. Natatakot ako. Manlalaki rin kaya ang mata ninyo kung isang gabi bisitahin kayo ng isang kwago. Okay lang, magtitigan tayo. Pero wag mo akong liliparan. Saan kaya nagmula ang kwago? Kumusta na rin kaya ito? Ano ba ang dapat gawin sa mga pagkakataong ganito? Ang may-ari ng video na siya rin dinalaw ng kwago. Nakilala namin sa Pateros. Siya si Lavinia, isang simpleng may bahay at hindi raw kaklase ni Harry Potter na may alagang kwago. Nung una hindi pa raw niya alam na kwago pa lang bumisita sa kanya. Bukas ko ng kwarto, biglang may lumipad. So at first akala ko paniki kasi brown lang yung naanina ko dahil malabo yung mata ko. Nang makunan to ng litrato ni Lavinia, doon lang niya nalamang kwago pala ito. Nung pinicturan ko muna siya, so sabi ko kulay red yung eyes niya, tapos brown yung feather, yung katawan. First time kong nakakita talaga ng kwago. Ang baby kwago lumipad sa headboard ng kanyang kama. Natatakot ako. Napadpad din ito sa kanyang kusina. Nakakaawa ka. Paano ka ba napunta dito? Hindi ko rin alam kung paano ko siya huhulihin or anong gagawin sa kanya, kaya hinayaan ko na lang din muna siya sa kwarto ko. Noong mga oras na yon, naisip agad ni Lavinia na humingi ng tulong. Maya-maya pa, dumating ng staff ng MENRO o Municipal Environment and Natural Resources Office. Nung hinuhuli nila yung owl, actually natatakot din ako kasi nga baka biglang lumipad. Ano kaya kahahantungan ng tagpong ito? Alam niyo bang kayang iikot ng kwago ang ulo niya ng halos 270 degrees? Dahil ito sa kakaibang structure ng leg nila. Kaya kahit hindi gumagalaw ang katawan, nakikita pa rin nila ang paligid. Hindi tulad ng agila na kaya lang igalaw ang kanyang ulo ng hanggang 210 degrees. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Kung nagtataka naman kayo kung bakit parang bulto kung lumipad ang kwago, may taglay itong serrated flight feathers o ibang balahibo na may parang ngipin sa gilid. Ito ang tila nagsasplice sa hangin at pumipigil sa tunog, kaya halos walang ingay ang paglapit nila sa daga, insekto at maliliit na hayop. Kaya naman pala sa video, mas maingay pa sina Lavinia kaysa sa paglipad ng kwago. Time na yon, natutuwa din ako, hindi ko rin alam. And may time kasi na nung hinuhuli nila, sa akin ulit dumapo yung owl. So medyo na-excite din, mixed emotions. Naka mo? Dahan-dahan, dahan-dahan. Maya-maya pa, maingat din nilang nahuli ang kwago. Oo. Hindi naman nila binigla, parang dahan-dahan kasi baka nga magkaroon ng bale or madisgrasya yung owl. Ang bumisitang kwago sa bahay ni Lavinia ay isang Philippine Scops owl. Isa sa mga common species ng owls natin dito sa Pilipinas. Nakuha niya yung pangalan niya as sa Otus megalotis, no, which means big ears. So malalaki yung tenga nila. Tapos meron silang specific na feathers dito sa na nagbumukhang tenga. Tinatawag silang transforming owls. So makikita niyo doon sa video na pag nasistress sila, natatakot sila, pinapalaki nila yung sarili nila, ina-adjust nila yung pakpak nila to intimidate yung predators. At hindi raw ito galing sa Hogwarts, ha? Nung time kasi na nag-uusap kami nung taga-Menro, ang speculations nila is since meron nga daw pong nire-renovate na school dito sa tapat namin and maraming puno, so baka daw po may mga kasama na nagambala, lumipad, and then nung time na yun, bukas yung bintana namin, kaya dun siya pumasok. Madaming factors si habitat loss, no? So unang-una dyan is yung deforestation natin. Pag nawala kasi yung mga puno nila is, syempre wala silang pupugaran, wala silang titirahan. Ang next option nila is yung tinatayo natin. So doon sila lilipat. Ang mga owl ay tinuturing na birds of prey at may mabuti itong dahilan. Without them kasi mag-overpopulate or mag-blow up yung population ng mga peste natin. Ayon sa International Union of Conservation of Nature o IUCN, ang ibon na ito ay nakatala sa least concerned species. Gayunpaman, pinaniniwalaan ng population ng Philippine Scops owl ay nagsisimula na rin bumaba.
Sa Pilipinas, meron tayong Republic Act 9147 o si Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So, bawal nating saktan ang wildlife, bawal natin silang huliin, bawal natin silang patayin, at bawal natin silang ibenta illegally. Makalipas ang ilang araw sa Menro, ang kwago'y tinurn over din sa DENR. In-inspect muna nila, select muna nila yung kwago. Okay naman siya kasi nung namang kinuha siya, talagang healthy pa siya. Malakas pa siya. Sa huli, pinakawalan din ito sa wild. Kung makaengkwentro man kayo ng wild animal sa ating tahanan tulad ni Lavinia, araling mabuti ang mga dapat gawin. Tulad ng tao, ang mga hayop gaya ng kwago ay prone din sa stress na pwedeng makasama sa kanilang kalusugan. Kaya dapat natin silang ingatan dahil ang bawat hayop sa mundo may kanya-kanyang papel sa ating kalikasan.